Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ni Peebles Talakera po, mga kabida. Sa kanyang post po, sabi po niya dito, most of the members of 18 Marines are INC. Para bang may insinuation ho dito, na ang nasa likod nitong mga dating mga Marines o dating mga sundalo po ay Iglesia ni Cristo po, mga kabida. Although hindi pa po verifikado itong affiliation po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida, kung sila po ba ay miyembro po ng INC, o hindi, po, mga kabida. Pero dito pa lang sa post na ito, ang interpretasyon ko lang po dito, parang may insinuation nga, na itong paglabas po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida, ang nasa likod nito, Iglesia ni Cristo. Okay? Ganun po ba yon? Okay? Ito, tanong ko lang po ito, Kasi parang ganun yung insinuation po niya, mga kabida. Alright? Hindi pa po sapat yung mga aligasyon po na si Vice President Sara Duterte ang nasa likod dito, mga kabida. Okay? Plus, meron pa pong sina Mike Defensor. Alright? Meron pa pong si Attorney Baligod, mga kabida, po. Basta ang punto dito, may mga mataas daw na opisyal na nasa likod dito sa 18 mga dating sundalo. Kaya ito po ang kanila hong ibinulgar po, mga kabida, So, kung hihiramin po natin yung sinabi po ni Senator Ping Lacson na meron pong tawag po dito, aspeto po ng destabilisasyon, mga kabida. Nakakatawa po. Okay? Nakakatawa po talaga, mga kabida. Tapos may nabasa pa po ako, na binayaran daw itong mga dating sundalo, ng millions of pesos po. May halaga po doon na 300 million, may 150 million, mga kabida. Okay, may 50 million. Ganun po laki po ang pera po, na involved daw dito Kaya hindi daw makakahindi itong mga dating sundalong ito kasi millions of pesos po ang involved daw dito, mga kabida. Okay? Anyway, mga aligasyon lang po 'yon, mga kabida. Pero itong post po na mga miyembro daw ng Iglesia ni Cristo, sana beripikado po ito, Otherwise, kung hindi po beripikado at hindi po totoo na mga Iglesia ni Cristo members, itong 18 mga dating sundalo, patay tayo dyan. Kasi parang gumawa ka ng insinuation po na itong 18 mga dating sundalo po ang nasa likod dito ay INC, Diba? Okay. Granting for the sake of discussion. Okay. Pagpalagay po natin na itong mga dating sundalo po ay mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, So what? Anong pakialam po natin kung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ito, Hindi po religion ang pinag-usapan po natin dito, mga kabida. It is not about religion. It is not about Iglesia ni Cristo. It is not about Catholic, mga kabida. It's about corruption. Okay? Regardless kung ano man po yung kanilang affiliation, ano man po yung kanilang denomination po, mga kabida, it's about corruption. Kasi yung kanilang isiniwalat po, pera po, napakalaking pera po na ipinamudmud nila, mga kabida. Okay? Sa iba't ibang mga personalidad. Okay? Na wala man lang rason. Okay? Bakit po binigyan po ng ganun kalaking halaga, mga kabida? Kung totoo man po yung kanilang isiniwalat, Okay? Mga kabida. Diba? It's not about religion Okay? Kahit na po, mga Iglesia ni Cristo yan lahat. Okay? It's not about religion. It's not about Iglesia ni Cristo. It's about corruption. Okay? Ang tindi po ng kanilang isiniwalat po, mga kabida. Okay? So, wala bang kahit man lang katiting na plano ang gobyerno na
alamin po ang katotohanan dito, ano, mga kabida? Okay? Wala bang planong imbestigahan ito? Oh. Yung mga simpleng bagay po, yung mga simpleng chismis po ay pinapatulan po ng mga mababatas po natin, ano? Pero ito, ang laki po ng involved money dito, mga kabida. Wala akong planong imbestigahan po ito. Okay? Yun yung nakakalungkot po. Sa mga naririnig natin na mga komento mula sa mga opisyal po ng gobyerno, mga senador, mga miyembro po ng House of Representatives, na tila dinidiscredit po nila, mga kabida, no? Yung pagkatao po ng 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Instead na palaliman po nila yung kanilang mga isiniwalat, ang focus po ng demolition po, mga kabida, doon ho sa pagkatao po ng mga dating sundalo. Mantakin nyo, ha? May nagsabi pa po na yung 6 daw, I think 6 yun, out of 18 na mga miyembro po ng Brave 18 po, mga kabida, may murder cases daw, ano? Paano nagkaroon po ng murder cases? Nasa labas yan sila eh. Diba? Ang pagkakaalam ko po, pag murder po, mga kabida, walang bail recommended yan. Nakakulong yan. Bakit nasa labas yung mga tao na yan, ano? Mga kabida, kung meron pa pong mga kasong pagpatay po, ano? Mga kabida. Kaya, gaya ng sinabi ko po kanina, okay? Do not shoot the messenger. Shoot the message. Okay? Alamin po yung kanilang isiniwalat. Hindi po yung pagkatao po nila, ano? Kasi ibang usapan po yun eh. Hindi po konektado po doon ho sa kanilang isiniwalat yung pagkatao po nila, no? Mga kabida, no? Kumbaga, ang gusto kasi nila dito, gusto nilang i-discredit yung credibility po ng mga dating sundalo po, ano? Mga kabida. Paano sila maging credible kung sila po ay mga na-discharge sa kanilang tungkulin, okay? May mga kasong murder, ano? Mga kabida. Bakit? Porque may mga kaso yan, porque tinanggal yan bilang mga sundalo, ano, wala na pong karapatan na magsasabi po ng totoo. Okay? Kahit na po yung mga notorious criminals, may pag-asa pa rin yan, ano, na magsasabi ng totoo, ano po, mga kabida, eto pa. Itong 18 mga dating sundalo, ano, it doesn't follow po, ano, mga kabida. Fallacy of non sequitur, mga kabida, ano, na porque itong mga dating sundalo po ay may mga bad record sa kanilang tungkulin bilang mga dating sundalo, ano, wala na pong karapatan na magsasabi po ng totoo. It doesn't follow yun. It's a fallacy, ano, mga kabida. Okay? Now, back to the INC issue. Alright? So far, wala pa pong tugon po itong 18 mga dating sundalo po, ano? Since online po yung post. So I'm sure nakarating na po ito, ano, sa kanila, and most probably baka nakarating na rin ito, ano, mga kabida, sa Iglesia ni Cristo, ano. So far walang tugon eh. Okay? Dito sa post na itong 18 mga dating sundalo po ay mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Again, granting for the sake of discussion, kung sila po ay mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, wala naman po tayong pakialam po doon eh. Okay? Hindi ibig sabihin po, mga kabida, na sila po ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may basbas na po ng Iglesia ni Cristo yung kanilang paglabas. Mga kabida, ano? Diba? Sarili po nila yun eh. Kumbaga, desisyon po nila, no, na lumabas para lang po sabihin po ang kanilang nalalaman. Mga kabida, no? Alam naman po natin itong mga Marines, diba? Alam po natin yung kanilang disiplina, mga kabida. Alam po natin yung kanilang training. Okay? So, baka dahil ho sa kanilang pagiging Marines, kaya ito, lumabas po sila, no? Kasi hindi po kaya nilang sikmurahin po, mga kabida, ang mga nangyayari po sa ating bansa. Pero hindi po dahil sila po ay Iglesia ni Cristo members, no? Granting kung totoo man po yun, no? Mga kabida. Diba? So, yun lang po.
Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito sa insinuation po mga kabida na itong 18 mga dating sundalo po ay mga miyembro daw ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala ho ba kayo dito? At granting kung totoo man po ito, mga kabida, na sila po ay mga miyembro ng INC, nasa likod ba ng mga taong itong Iglesia ni Cristo, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.